morning po sa inyo lahat. Ito po si Real Talk Chicago at muli po nagbibigay sa inyo ng konting kaalaman at konting balita para sa ating inang bayan na ngayon po ay naku po, natutulugsa ng mga kamote. Oo. Mahirap po mga kaibigan, mahirap po ang kalagayan ng ating inang bayan. Kaya ngayon po ay dadako lang po tayo sa isang masalimuot na experience po ni First Lady. Ayan, ni First Lady. Oh, si First Lady. Si First Lady po kasi mga kaibigan, nasabit siya dun sa isang sitwasyon na namatay yung isang popular na individual na ngayon mga kaibigan, sabit. Nandun siya dun sa scene of the crime. Kaya ngayon iniimbestigahan. Kasama siya sa investigasyon. At ang masakit po dito ay ang ginagawa po nung ito po ay ang kinamatay po nung tao drug overdose. Ayan po. May involved na droga, mga kaibigan. Alam mo naman kung gaano kasensitibo ang droga sa mga Marcoses, lalo na kay BBM dahil nga doon sa pulburon video na yun. Oh. But anyway, mga kaibigan, ito po yung pag-uusapan natin. Ang masakit ho dito, nandun siya na pinaglalaban po dinidepensa po ni Claire na nakauwi ng unang ginang mga during those times. Tapos ngayon, sinasabi niya nagpapakalat daw ng fake news itong si BP Sara. Unfortunately po, hindi po fake news po ito. Hindi po fake news. Kasi kung fake news yan, isa pong makakasira po ng reputasyon ng First Lady yan. Ngayon galit na galit sila sa mga Duterte. Pwede nilang kasuhan kaagad yan si BP Sara sa pagsasalita niya. Kaya lang po mga kaibigan, nakakalungkot mo sabihin sa inyo na sila po, si BP Sara may hawak pong ebidensya. Ebidensya. Oo, mga kaibigan. Yun po, totoo yan. May ebidensya at nandun po sa kasalutan, nandun po sa police report na nandun po. Sabit. Hindi sabit po si Lisa Marcos dahil po nandun siya nung mangyari yun. At kalungkutan po, ito po ay patungkol sa droga, sa drug overdose. Kaya mga kaibigan, ito pakinggan natin itong mga taong ito. Hindi ko alam. Si BP Sara na lang, si BP Sara. BP Sara, go! Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady, Lisa Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulo. So maliwanag yan mga kaibigan, yung kanyang pangalan at sinasabi pa ho na siya po ay dawit dahil po sa nangyaring iyon, nandun po siya sa eksena. Nandun po siya sa loob. Kaya po hindi po pwede yung papaalisin lang. Hindi po. Kasi po yung full report niyan, nandun yun eh. Nandun po siya dun nung mangyari yun. Nandun po siya sa room na iyon nung mangyari yun. Kaya po ito, linilinaw na po natin na ito po yung malaking problema para sa kasi sa hinaharap po ng administrasyong Marcos ngayon, meron pang ganito. Nakakalungkot po at ang dami pong issue ng administrasyon, lalo na dumagdag pa itong si Lisa Marcos dito sa sitwasyong ito. Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang... So ito yung pananaw ni VP Sara na tinaon doon sa
para hindi masyado mapag-usapan tong kay Lisa Marcos, itinaon yung pag-aresto kay Tatay Digong na pinadala nila at kinidnap nila papuntang Hague. Ganun po 'yun. Kaya 'yun ang pagkakaintindi po. At sa maraming followers po ni BP Sara, talaga po naman yun po ang iniisip na para hindi mapag-usapan ng matindi itong si Lisa Marcos dito sa kapalpakang ito. Ito na po. Kaya ganun. Iunahin na natin to. Sige, tuloy na natin to. Para siguro ganun po nangyari. So ngayon po, kawawa po si Tatay Digong nahuli. Nandun po sa ICC. Nahihirapan ngayon makipag-battle para makalabas siya ulit. Kasi talaga pong naging political moves ng administrasyon. Nakakaawa po itong nangyaring ito. Kaya ngayon napakarami pong issue tungkol dun sa proseso ng pag-aresto kay Tatay Digong. Marami pong mangyayari pa pong mga kababalaghan. Pero mga kaibigan, bago po ang lahat, pakiboto lang po natin straight Duterte. Yan, malapit na 2 days na lang po, Duterte. Mga kaibigan, kung gusto nyo po na hindi maapektuhan si BP Sara, hindi ma-impeach si BP Sara, manigurado tayo, Duterte. Alam natin na malakas na po ang Duterte. Alam natin na, Jeron, alam natin na sobrang lakas na po ng kikig ng Duterte at unti-unti na po talagang sumisipa talaga itong mga ito. Kaya alam natin pero wag po tayong pasisiguro. Kailangan siguraduhin pa rin natin sa lahat po, sa balota, Duterte, +2, si Camille Villar. At mga kaibigan, sa ginawa po ni Amy Marcos, you gain my sympathy, vote for Amy Marcos, mga kaibigan. Hindi po biro yan. Ito po yung hinaharap niya. Hinarap niya talaga at tinuluyan niya, mga kaibigan, ito. So, vote for Duterte +2. Kayo na pong bahala kung si Amy at si Camille Villar. Pero mas maganda, makasigurado po tayo sa Duterte and blackout. Yun po, mga kaibigan. Ito po si Real Talk Chicago. Mag-uusap po tayo ulit. Ito po ay masalimuot na pinagdadaanan po ng administrasyon, lalo-lalo na ito si Lisa Marcos na ngayon nadadawit dito sa namatay dyan po sa Beverly Hills sa LA, mga kaibigan. At ito po ay patungkol sa drug overdose. At tingnan natin ang mga susunod pang mga balita patungkol dito. Ito po si Real Talk Chicago, nagsasabing, you shall know the truth and the truth will set us all free. Maraming salamat po.